Guys, happy April sa inyo. And dun sa mga kababayan natin na mga Catholic Christians, happy Easter po sa inyo. So for today's video po, I'm happy to start the month right. Naalala niyo yung memorandum na ni-release ni SEC last December? Wherein sabi niya, effective April 1, magbabago na ang interest ng mga online lending apps natin, lalo na kung nagpapautang sila ng 10,000 pesos and below. So coming from 15% effective interest down to 12% interest. And this is a beneficial move for us na nangungutang sa mga online lending app. Ngayon, gusto kong masilip at ma-compare at makita kung nagbago na ba ng interest rate si OneHand. Let's check yung previous video ko about OneHand, kung paano natin siya kinalculate and kung ano yung interest na pinrovide sa akin versus sa interest rate na pinrovide sa akin ngayon ni OneHand. So, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So guys, disclaimer lang po, hindi naman po to sponsored video. More on talagang babalikan lang natin yung mga online lending apps natin na ni-review before para ma-compare kung nagbago na ba sila or sumunod na ba sila sa bagong policy or dun sa memorandum na nilabas ni SEC effective April 1 of 2026. So simulan na natin. A month ago, ni-review natin si OneHand, which is ito. Wherein pinakita natin dyan kung saan-saan tayo pwedeng umutang kay OneHand. Meaning, kung saan-saan natin sila makikita. Sa OneHand app, sa Lazada Fast Cash, sa TikTok, yan. Doon natin siya makikita. So, in that video, kinumpare natin yung interest sa bawat platform na sineserve ni OneHand. Ngayon, ito. Tingnan natin yung calculation ko using the OneHand app. So, 8,000 yung principal and then 1,193 yung interest and then service fee or platform fee. So, computein po natin. 1,193 divided by 8,000, lalabas po na 14.91% ang interest na pinataw dito sa app ni OneHand. Ayan. So, nakita natin na nasa around 9,000 pa ang bayarin ko for a 1-month loan ng around 8,000 pesos. Eh ngayon, kamusta na kaya si OneHand with this new policy? Okay, open natin si OneHand. Yan, 8,000 available limit. Click natin yung borrow now. Doon lang muna tayo sa OneHand para apples to apples comparison tayo. Sa 1 month, meron pa akong voucher dito na 0% interest rate pang 7 days nga lang. So, sabi niya dito, kung babayaran ko daw within 7 days, minus 953 pesos, which is good 0% interest. Pero hindi naman yan ang pinunta natin dito. So, uncheck natin yung voucher na yan para makita natin yung comparison natin from previous interest na pinrovide nila. Sabi dito, sa 8,000 pesos na principal amount, 1 month to pay, ang monthly installment natin dyan ay 8,953. So, pag click natin to, ayan, yung 8,953 consists of principal na 8,000, and then interest, service charge, and platform fee. So that's 953 daw. Ngayon, kung titingnan natin how much yung bawat isa dito, so sabi dito, yung monthly interest plus service fee and platform fee ay nasa around 11.91%. So, di ba, ang sinabi ni SEC is 12% per month ang effective interest rate. And ano nga ba ang ibig sabihin ng effective interest rate? So, balikan natin yung announcement ni SEC. Okay, sabi dito, an effective interest rate or EIR ceiling equivalent to or not more than 12% per month, equivalent to approximately 0.40% per day for loans that do not exceed the amount of 10,000 pesos. So, pasok na yung 8,000 natin dyan. With a tenure of up to 4 months, which shall include the NIR along with all other applicable fees and charges. So, the fees and charges daw includes processing fees, service fees, notarial fees, handling fees, and verification fees, among others. Ang hindi lang daw kasama sa fees dito is yung fees and penalties for late payments and non-payment. Ibig sabihin, yung processing fee para makautang tayo, yung mga dagdag nila, kasama yan sa calculation ng effective interest rate. Kapag naman na-late ka ng pagbabayad later on, tas nag-calculate ka kung kano talaga ang interest sa'yo or yung percentage, ang hindi mo isasama doon ay yung mga charges sa'yo for late penalties. In that regards, makikita natin na sumusunod na po si OneHand
dito sa Memorandum Circular number 14 or yung recalibrated ceilings on interest rate and other fees charged by financing companies and lending companies. Kasi kung makikita nyo dito sa dalawang screenshot natin ng payment term, ang laki nga rin po talaga ng pagbabago from 9,000 pesos down to 8,000 plus pesos. Di ba? So napaka-helpful po nito para sa ating mga mangungutang talaga. Though ang hindi ko lang po talaga alam is how would this affect naman yung lending institution. Siyempre kasi may ginawa kang advantage sa isa, meron din yung balancing act sa kabila. For sure, mababawasan sila ng kita, but take note na lang, since legit sila, and mako-compare naman ng mga tao yan from other lending apps, makikita nila na mas mababa sa one hand or ibang other legit na lending apps, edi most probably, madadagdagan naman sila ng customer. So, yeah, there's a balancing act between a move na ganito. So, ano pa ba ang dapat nating i-expect dito sa memorandum na to? Well, ito pa. There will be a cap on late penalties or late payment fees every month. Ito yung isa sa pinakamaganda kasi yung cap is only 5% per month of the outstanding scheduled amount. So meaning, kunyari ito, ang babayaran ko is 8,953. So 5% lang yan. Kung i-calculate natin yan, 8,953 times 0.05, nasa 447.65 lang ang pwede nila sa aking i-charge na interest. And that's good for 1 month na. However, kay One Hand po, ang charging po nila ng penalty ay per day. So, ang gagawin po dyan is yung 5% i-divide po sa number of days, which is 30. Lumalabas po na ang daily cap ng penalty nila ay 0.16% per day. So, on a daily basis, madadagdagan po yung penalty nyo. But rest assured lang po, ang maximum lang po ng penalty na pwedeng i-charge sa atin ay 5% per month, which is really helpful para sa atin. And then last but not the least, lalo na sa mga nag-overdue dyan talaga na medyo matagal na, yung tipong na-write off na yung account nila, only 100% of your loan amount can be charged as penalty to you. Ibig sabihin, kung 8,000 ang niloan ko, only another 8,000 ang total na pwede kong bayaran or pwedeng ma-charge sa akin as penalties. Thus, kunyari, after 1 year, hindi ako nagbayad, kung gusto kong bayaran, nasa around 16,000 lang ang maximum na babayaran ko para ma-clear ang pangalan ko or ma-clear ang utang ko with One Hand. And hindi lang po kay One Hand to this should be followed by all lending institution na, again, magpapautang ng 10,000 pesos and below, tapos less than 4 months ang tenure. For sure dyan, marami pa rin po ang mga online lending apps na hindi sumusunod. And magkakaroon po tayo ng series of videos checking those online lending apps para naman makapag-raise tayo ng awareness dun sa mga lending apps pa na hindi pa sumusunod kay SEC. Okay, for our question of the day, sa tingin nyo ba lahat ng mga legit na online lending apps ay susunod dito sa memorandum na to ni SEC? Ano sa tingin nyo? Comment nyo yan sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Cindy Loyola at Cindy Loyola C4M. Sabi po niya, maganda dyan, 30k credit limit, 12% per month, tubo, pwede pa siya multiple loan. Shoutout po Sir Pat, always watching. Kay Cindy Loyola, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!